Maris, POV. Lumabas ako sa building ng hotel na sobrang bigat ng dibdib ko. Kahit nakapag-usap na kami ni Rita, ay hindi pa rin nababawasan ang hinanakit ko sa mga pangiinsulto ni Jaguar. Sobrang nagtaka pa nga si Rita kung bakit ako labis na naging emosyonal, ngunit naging tikom ang bibig ko. Hindi ko na lang kinuwento sa kanya sa takot na baka madulas siya at may mapagsabihan na iba. Mas lalo kung dapat na mag-ingat ngayon kahit naaalis na kami. Binalikan ko rin si Mrs. Duena pagkatapos at binigay na kagad ang bayad. Problema na ni Jaguar kung hindi niya yung tatanggapin. Sana masampal at matauhan ng lalaki sa mga sinabi ko kanina. Dumiretso na rin ako kagad ng uwi sa apartment para ihanda ang mga gamit na dadalhin namin. Ipinaalam ko na rin kay Jameson ang oras ng alis namin at nangakong lalaki na ihahatid kami. Pagkarating mo sa apartment ay naabutan kong nag-iimpake na si Tita Charita. Mga mahalagang gamit lamang ang dadalhin namin dahil ayon kay Tita ay kompleto na raw sa gamit ng pinagawa niyang kubo doon. Ang anak mo nasa loob ng kwarto, napakatamlay. Matapos kumain ay nagmukmuk na yun doon at hindi na lumabas. Emosyonal na sabit ni Tita, kaya malungkot ako napangiti. Ako nang bahalang kumausap sa kanya baka nagtaka lang yun sa biglaang pag-alis natin. Anikot kagad na tinungong kwarto. Bumungad sa akin ang malungkot na mukha ni Casper. Nanonood ito ng palabas ngunit mababa ka sa mukha nito na hindi ito nasisiyahan at parang may malalim na iniisip. Napalunok ako ng mariin bago tumabi sa anak ko nakaupo sa may paanan ng kama. Baby, kinuha ko sa atensyon nito ngunit hindi malang ito tumingin at nanatiling nakatutok ang mga mata sa telebisyon. Casper, anak, can we talk? Nahihirapang sambit kong muli, kaya this time ay napatingin na ito sa akin. Kitang-kita sa mga mata nitong lungkot at maraming katanungan. Mama, bakit po alis po tayo? I'm so sad po. Hindi ko na po ba makikita mga friends ko sa school? Paano pong family day? Hindi po ako sasalit, wala rin po akong papa. Parang pinipig ang puso ko sa napaka-inosenteng mga katanungan ng anak ko. Hindi ko inaasahang may isip pa niyang activity na yon sa school sa pag-asang makasamang ama niya at magiging kompleto kami. Alam kong yun ang inaalala ng anak ko, ngayon na hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang lahat na hindi siya masasaktan. Napalunok ako ng mariin at pilit nilalabanan ang pagkawala ng mga luha sa mga mata ko. Baby, sorry kung hindi na muna tayo makakasali Kasi kailangan nating lumipat ng ibang house. Pati na rin ikaw, lilipat ng ibang school. Doon tayo sa malayo, sa bahay nila Lola Charita mo. Mas happy doon anak at mas peaceful. Malayo pa sa mga bad. Nahihirapang paliwanag ko pero mas lalo lang naging kuryosong mukha nito. Bakit po lilipat tayo? We're fine here naman po mama. Okay na po yung house natin kahit liit po saka marami po akong friends sa school Inosenteng sagot naman ito kaya mas lalong kinurot ang puso ko. At saka wala naman pong bad dito mama, di po ba? We're happy din po. Sa sagot nito'y alam kong ayaw niya talagang umalis. Napahinga ako ng malalim. Nag-iisip ng idadahilan na hindi niya mahihindian. Si mama kasi anak, wala nang work dito. Doon na magwo-work si mama and need ni mamang mag-work para sa food natin, para sa pag-aaral mo. Naunawaan mo na ba si mama anak? Haplos-haplos ko pang ulo nito, malungkot man itong tumango pero pinagpapasalamat ko na lang na hindi na ito nangulit pa. Very good anak and thank you dahil naunawaan mo si mama. Nod ka na, tutulungan ko lang si lola mo. Paalam ko sa kanya tinalikan ito sa ulo bago tumayo at lumabas. Tinulungan ko nga si tita habang nagkukwento sa kanya. Di bali Marie, masasanay rin yan doon. Maraming kamag-anak si Lucio doon at may marami ding mga bata. Ani tita dahil dati-rati dumadalaw sila doon noong buhay pang asawa niya. Ilang oras din kami nagligpit ng mga dadalhing gamit at naglinis na rin ang bago matapos. Dapit hapon nang sinamahan ko si Casper sa paaralan para magpaalam sa mga kaklase niya. Yun ang tanging kahilingan ng anak ko bago kami umalis kaya pinagbigyan ko na. Hindi naman siguro magagawi si Jaguar dito dahil ang sabi nun ay nagkataon lang na napunta yun dito noon dahil pinakiusapang sunduin ng anak ng pinsan niya. Naghihintay lang ako sa may waiting area
habang si Casper ay pumasok na muna sa classroom. Ilang minuto pa nga lang ako nakaupo nang bigla ko na lamang nakita sa labas ng gate ang isang pamilyar na mamahaling sasakyan. Si Jaguar ngang nakita kong bumaba kaya kagad ako napatit biglang nilukob ng kaba. Shit, bakit siya nandito? I mean, bakit naman sa dami ng oras ay ngayon pa talaga? Inis kong sinipat ang oras sa suot na wristwatch at saka ko palang napagtantong oras na rin pala ng uwian ng mga estudyante. Nanatili lang ang lalaki sa labas ng gate. Medyo siniksik ko pang sarili sa gilid ng bench para hindi niya ako makita. Ngunit nang tanggalin nito ang suot na salamin ay nagpang-abot ang mga mata namin. Mas lalong nilukob ng kabang buong sistema ko. Ngunit hindi ko inaasahan na ito rin ang kusang nag-iwas ng tingin niya na para bang hindi niya ako kilala. At imbis na magpasalamat na mukha na itong walang pakialam sa akin ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa puso ko. Napalunok ako ng mariin habang marahan kong tinatapik ang pisngi ko upang paalalahanan ng sarili na mas tama pa itong ginagawa niya. Dapat hindi ako magpadala sa bugso ng damdamin. Nang tumunog ang bell, senyalis na lalabas ng mga bata ay dali-dali akong tumayo para salubungin si Casper. Saka na lamang kami lalabas kapag nakaalis na sina Jaguar. Kagaya nung una kaming nagpang-abot dito. Tiwala kong hindi magkikita ang dalawa, lalo na ngayong umaakto na walang pakialam si Jaguar. Lumabas nga si Casper kasama 3 pa niyang mga kaibigan. At bago pa man ito tuluyang makalapit sa akin ay sinalubong ko na kagad to. Mamaya na muna baby, pasok na muna tayo ulit, kakausapin ko lang saglit si teacher mo. Palusot ko sa anak ko na kagad din namang sumunod. Nakahinga ako ng maluwag na makapasok kami sa loob. Kinausap ko na lang din ang teacher ni Casper patungkol sa grades at performance niya para matagalan kami. Ilang minuto rin kami nagkwentuhan ng guro habang pasimple akong sumusulyap sa may bintana kung nakaalis na ba ang sasakyan ni Jaguar. At makalipas lang ang ilang minuto na hindi ko na ito nakita ay nagpaalam na rin kami na uuwi na. Nagugutom ka ba baby? Gusto mo bang dumaan muna tayo sa paborito mong Jollibee? Nakangiting alok ko sa anak ko na walang pagdadalawang isip naman tumango. Nagtatatalon pa ito sa tuwa. Opo mama, I want to eat fried chicken po. Nito kahit natatawa kong ginulong buhok. Pinara ko kagad ang dumaan tricycle at nagpahatid sa paboritong fast food ni Casper. Pagbibigyan ko ng anak ko dahil hindi ko naman alam kung makakakain pa siya ng ganito sa probinsyang lilipatan namin, lalo pat ayon kay Tita Charita ay malayo yun sa syudad. Nang makarating ay agaran din kaming pumasok sa loob. Pinaupo ko na lang si Casper sa may bakanting table habang pumipila pa ako para maka-order. Behave naman ang anak ko habang naghihintay kaya kampante ako nag-order. Matapos mag-order at makapagbayad ay nakangiti pa akong binitbit ang dalang tray. Ngunit bigla ring tumayo si Casper kaya saglit akong napahinto dahil sa pagtataka. At ang hindi ko inaasahan ay ang biglaang pagtakbo nito sa may entrance ng fast food. Kaya napaawang ako't gulat na gulat habang sinusundan ng tingin ng anak ko. Casper anak, saan ka pupunta? Natatarantang nilapag kong pagkain sa katabing table para sundan ng anak ko. Ngunit huling-huli na. At tila ba parang nayanig ang buong mundo ko nang bigla na lamang itong yumakap sa binti ng lalaking pilit kong iniiwasan at nilalayuan. Papa! Papa! Casper scream na tuluyang nagpahina sa buong sistema ko. Nangangatog ang tuhod ko. Nahihirapan akong gumalaw dahil para akong tinatakasan ng lakas. At nang magpang-abot ang mga mata namin ni Jaguar, kita ko magkahalong emosyon sa itsura niya bago bumaba ang mga mata nito sa anak kong umiiyak. Dahil sa panghihina ay hindi kaagad ako nakakilos. Nang lumuhod si Jaguar para magpantay sila ni Casper ay saka pa lamang ako na alarma. Pinagtitinginan na rin kami ng mga taong nasa paligid. Tila ba naging mabilis pa sa kidlat ang kilos ko at dali-daling tumakbo papalapit sa 2 hinilang baraso ng anak ko. Pasensya na po sir. Casper, get up. Nakayukong sabit ko dahil sa magkahalong kabat panghihina sa dibdib. Iniiwasan kong magpang-abot ang mga mata namin ni Jaguar. Mama, hindi po ba siya po? Humihikbing wika ng anak ko purot. Agaran ko ring pinutol. Dahil alam ko ng kasunod. I said, tumayo ka, let's go. Matigas na sad ko't ngayon pa lang ako nakakapagsalita sa kanya ng ganito.
Nakakapanghinang nakikita ko si Casper sa ganitong sitwasyon. Ngunit kung hindi ako magmamatigas ay tsak na magugulo lang ang buhay namin, lalo ng buhay niya. Nang hindi pa rin ito tumatayo't patuloy lang sa paghikbi, ay nagkusa na akong kinarga to. Papa ko po, Mama! Humihikbi pang sambit ng anak ko habang titig na titig kay Jaguar. At kahit pa man awang-awa ako sa kalagayan niya ay kinailangan kong pairalin ng utak ko ngayon. Shh! Hindi baby, okay? Matagal nang walang papa mo. Nagawa ko ng magsinungaling para tumahan at kumalma lang si Casper. Mahina ng sunod na hikbi nito habang nakayakap sa leg ko. Wala na rin akong inaksaya pang sandalit nagmamadaling humakbang, papalabas ng hindi man lang binabalingan ng tingin si Jaguar. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya, ngunit wala na akong pakialam pa. Hey, wait! Rinig kong kaguluhan sa boses ng lalaki pero hindi ko na pinansin pa hanggang sa tuluyan kaming makalabas. Aalis na lang kami't wala nang balak na kainin pang in-order, kaysa namang magkabistuhan ng wala sa oras. Miss Padilla, wait! Tawag muli ni Jaguar na parang sumusunod pa sa amin sa labas pero wala na rin akong balak na lingunin o tignan man lang siya. Halos tumakbo na ako karga-kargang anak ko at hindi alintanang bigat nito upang makalayo lang sa kanya. Halos nabangga ko pang mga nakakasalubong sa daan dahil sa labis na pagmamadali. Sorry po, pasensya na po. Hindi maganda o gagang hingi ko ng paumanhin. At nang may makita ako masikip na iskinita, ay naisipan ko sumiksik at dito na lang dumaan upang makapagtago sa lalaki. At matapos ang ilang minutong paglalakad ay para ako nabunutan ng tinik nang hindi na nakita si Jaguar na nakasunod. Ang bulto, hawak-hawak kong kumakabog na dibdib ng maibaba si Casper. Sobrang lungkot pa rin ang mukha nito at luhaan ng mga mata. Baby, garalgal na sambit ko't buong puso itong niyakap. Alam kong maunawaan niya balang araw kung bakit ko ito ginagawa. Kung bakit para akong kriminal na pinagtataguan ng ama niya. Mama, sabi mo po wala ng papa ko. Bakit po magkapareho sila ng face ng lalaki po? Bakit po ganun yung mukha niya po sa picture? Naguguluhan at puno ng kuryosidad na tanong ni Casper. Napalunok ako ng mariin bago kumala sa pagkakayakap sa kanya. Anak, you're too young and innocent para maunawaan mo lahat. But please, can you just listen and follow Mama's wants, anak? Hindi pwedeng basta ka nalang lumalapit sa stranger dahil lang kamukha ng papa mong nasa picture. Please, don't do that again, okay? Puno ng emosyong pahayag ko habang hinahaplos ang inosenteng mukha nito. Marahan naman itong tumango kahit pa puno ng kalungkutan ang mga mata. Dahil hindi kami nakain ng in-order kong pagkain ay naisipan ko na lang na lumipat ng ibang restaurant. Pero syempre hindi dito sa malapitan. Do you want ice cream baby after nating kumain? Pangaalo ko sa anak ko na tanging marahang tangulang ang naging sagot. Pumara na rin ako kagad ng masasakyan. Panay panglingon ko sa paligid sa takot na baka makita kami ni Jaguar. Pinagpapasalamat ko na lang na mukhang natakasan nga namin ang lalaki. Naisipan ko rin kagad na i-text si Tita Charita. Hindi ko kasi siya pwedeng tawagan dahil tsak na maririnig ni Casper ang pag-uusapan namin. I changed my plan. Instead na mamayang madaling araw pa ang biyahe namin paalis ay mamayang gabi na lang kami babiyahe. Ipapahanda ko na lang kay tita ang mga gamit na dadalhin mamaya sa biyahe dahil hindi na muna kami makakauwi ngayon. Naisipan kong dito na lang din kami magpapasundo kay Jameson sa takot na baka biglang sumugod doon sa apartment si Jaguar dahil sa insidente kanina. Alam ng lalaking yun ang tinitirhan ko kaya gusto ko mag-ingat at makasiguradong hindi na kami magpapang-abot muli. Hindi sila pwedeng magkita ulit ni Casper. Sige Marie, daanan niyo na lang ako dito mamaya. Mag-iingat kayo. Napanatag naman ako sa reply ni tita at wala na itong maraming katanungan pa. Mamaya na lang ako magpapaliwanag sa kanya. Tahimik lang si Casper sa buong biyahe namin hanggang sa marating namin ang lilipatang restaurant. Maging sa pagkain ng matamlay itong kumilos na hinayaan ko na lang. Alam kong gumugulo pa rin sa isipan niya ang pagkikita nila ni Jaguar kanina kaya hindi ko na lang dadagdagan ng iniisip at sama ng loob na nararamdaman ng anak ko. Kahit pa man panay tango ang naging sagot niya sa akin kanina, ramdam kong may malaking pagdududa at hinanakit siya sa akin. O-order tayo ng ice cream baby? What flavor do you want? Tanong ko, pilit pinapasigla ang boses. Anything na lang po.
Tipid na sagot naman ito kaya ako na ang kusang pumili. Hanggang sa natapos kami walang nagbago sa kilos ni Casper. Dinala ko pa ito sa my park pagkatapos para aliwin, ngunit matamlay pa rin ito na parang nawala na talaga ng gana. Gayunpaman, titiisin ko na muna habang hinihintay ang bawat paglipas ng oras. Nang dapit hapon ay nag-text na ako kay Jameson kung nasaan ang lokasyon namin ngayon. Dito na kami magpapasundo. Naipaalam ko na rin naman sa kanya sa text kanina na yung gabi ng alis namin. Okay Marie, I'll just prepare. Hintayin niyo ako dyan. Reply nito sa text kaya tinago ko ng cellphone sa dalang pouch. Muling natuon ang atensyon ko kay Casper na ngayon nakaupo sa tabi ko habang sumasakay kami sa isang porch swing. Niyakap ko tong muli. Sobrang guilty ako dahil ako ang dahilan kung bakit siya nalulungkot ng ganito ngayon. Kung bakit hindi niya pwedeng kilalanin at makasamang ama niya. Someday you'll understand everything anak. Marahang sambit ko bago ito hinalikan sa ulo. Nanatili pa kami ng ilang minuto sa park hanggang sa nakatulog si Casper. Kalaunan ay namataan ko ng sasakyan ni Jameson na nakaparada na sa may labas ng gate ng park. Kaya marahan akong tumayo at kinargang anak ko para hindi ito magising. Naglakad na ako patungo sa sasakyan ni Jameson. Hindi ko na naghintay pa na pagbuksan niya. Ako na rin ang kusang nagbukas sa pintuan ng backseat para iayos ng pwesto na tutulog na si Casper. Dito na ako uupo Jameson para malaalalayan ko si Casper. Tulog na tulog kasi to. Ani ko matapos umupot isinaradong pintuan. Binuhay na rin kaagad ni Jameson ang sasakyan. Ang ipinagtataka ko lang ay hindi nagsasalita ang lalaki. Hindi nga ito lumalabas kanina pagdating niya. Sobrang nakakapagtaka lang kasi si Jameson, ang tipo ng taong magiliw at palakwento. Yun siya talagang naunang bumati sa akin sa tuwing sinusundo niya ako. Bigla na lamang ako nilukob ng kaba at bago ko pa muling makapagsalita ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ko. At parang tambol sa pagdagungdong ang puso ko nang makitang tumatak ang numero ni Jameson. Nalaki ang mga mata at puno ng pagtataka ko itong sinagot. Marie, asan kayo? I'm sorry. Shit, I'm sorry. Unang litanya pa lang niya ay nilukob na ako ng takot, kaba at pagkabahala. Nalaki ang mga mata ko't napaawang. Ang labing na mapagtantong hindi si Jameson ang lalaking sumundo sa amin. Nanginginig man, ay buong lakas kong hinilang hood sa suot na jacket ng lalaki. Jaguar? Ikaw? Nangangatog ang tuhod na bulalas ko kasabay ng pagbaba ko ng tawag. Pero nanatiling seryoso mukha nito habang nagmamaneho. Kita ko pang nagsilabasan ng ugat nito sa kamay dahil sa mariing pag-uyom niya ng kamao. Anong ginagawa niya dito? Bakit nagsorry sa akin si Jameson sa tawag? Ano ba itong nangyayari? May alam na ba ang lalaking ito na anak niya si Casper? O baka nagduda lang dahil sa naging tagpuan nila sa restaurant kanina. Sigaw ng aking isip na punong-puno ng maraming katanungan. Hindi sumagot si Jaguar na parang walang narinig kaya mas lalong nag-hysterical ang damdamin ko. Naluluhang tinignan ko si Casper na tulog kaya kahit gusto ko sumigaw ay hindi ko magawa't baka magising ito. Please lang kung ano man ang balak mo, ibaba mo na kami, uuwi na kami. Mariing pakiusap ko habang mahinang umiiyak. Hindi pa rin siya umimik. Pero base sa nakikita kong reaksyon ng mukha niya sa rearview mirror, nag-aalab ang mga mata niya sa galit. His jaw clenched. Marahan pa niyang hinihilot ang kanyang batok gamit ang isa niyang kamay, na para bang kinakalmang sarili niya. Saan mo ba kami dadalhin ha? Bakit nasa ito sasakyan ni Jameson? Si Jameson ang dapat nasusundo sa amin. Ano ba itong pinagagagawa mo? Litanya ko habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Kaya nang wala pa rin ako makuhang sagot mula sa kanya, ay naisipan ko ng tawagan si Jameson para makahingi ng tulong. Ngunit bago ko pa man madayal ang numero ng lalaki, ay mabilis pa sa kidlat ang pagkilos ng kamay ni Jaguar. At agad niya itong hinablot mula sa kamay ko. Jaguar, ano ba? Ibalik mo sa akin yan! Dahil sa halo-halong emosyon at pagkagulat, ay hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko, dahilan para magising si Casper. Mama? Kinukusot itong mata na puno ng pagtataka. Iyak ka po? Inosenteng tanong nito nang makitang namamasang mukha ko dahil sa luha kaya nakagat kong ibabang labi, habang marahang pinunasan ng luha ang mga mata. Kasi anak, there's a bad guy. Ngunit hindi ko natapos ang sasabihin nang biglang galit na nagsalita si Jaguar.
Bad guy ha? I didn't do anything bad but I'm still the bad guy ha? Ganyan bang tinuturo mo sa bata para kamuhian ako? Ramdam kong pinipigil ang galit sa barito ng boses nito. At nang bumaling si Casper kay Jaguar, ay kitang magkahalong gulat at mangha sa mga mata ng anak ko. Papa? Bulalas ni Casper. Akmang lalapit na sana ito kay Jaguar, ngunit mabilis ko naman tong niyaka para pigilan. Anak, sinabi ko na sa'yong wala ng papa mo, di ba? Hindi nga siyang papa mo. Garalgal ang boses sa sambit ko, kahit parang namanhid ang labi ko sa kasinungalingan ko. Kita kong pag-iling ni Jaguar na puno ng pagkadismaya. Pero bakit po siyang driver po, Mama? Sabi po kanina Tito Jameson po sundo sa atin. Puno ng kaguluhang tanong ni Casper. Tanging paghinga ng malalim lang ang naging sagot ko at muling binalingan si Jaguar. Jaguar, Sir Jaguar, parang awa mo na. Pababain mo na kami. Kailangan na naming makauwi. Turan kong muli sa matigas ngunit nakikiusap na boses. Ngunit imbis na sumagot ay mas lalo lang nitong binilisan ang takbo ng sasakyan. Kaya nataranta na naman ako. Jaguar, ano ba? Malakas na sigaw ko kaya bigla na lamang siyang napapreno. Buti na lang at mahigpit ang kapit ng suot namin sa seatbelt ni Casper kaya hindi kami napasubsob. Nagsimula na ring humikbi si Casper na alam kong nagsimula nang makaramdam ng takot. Oh shit, I'm so sorry. Nanghihinang sambit ni Jaguar. Nag-aalalang bumaling ng tingin kay Casper. At para ako nabunutan ng tinik, nagbigla na lamang itong inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada at saka ito bumaba. Binuksan itong pintuan ng backseat. Kaya ngayon mas klarong-klaro sa akin ang mukha nitong labis-labis na nagpipigil sa galit habang nakatitig sa mga mata ko. Do you really want to go? Then leave. Pero hindi mo pwedeng dalhin ng bata. Kita ko ng ugat sa leeg nito dahil sa nagpupuyos na damdamin niya. Simula nang makilala ko siya noon pa man sa San Agustin ay ngayon ko lamang siya nakitang ganito kagalit. Oo, what are you talking about? Nababaliw ka na ba? Bakit hindi ko pwedeng dalhin ang anak ko? Nanginginig na sagot ko. Dala na rin ng kaba. Ni hindi ko nga magawang bumaba ng sasakyan sa takot na baka paandarin niya ito't bigla tangayin si Casper. You know the reason kung bakit? Tangina. Tama na. Masyado niyo na akong ginagawang gago. Ngayon nanghihina ng boses nito at hindi ko inaasahang makikita ko ang mabilis na paglaglagan ng maliliit na butil sa mga mata niya. All my life, namuhay ako na parang normal lang ang lahat kahit na alam ko sa puso ko na may napakalaking puwang, na may napakalaking kulang. Kaya sana naman wag mo ipagkait sa akin ang katotohanan. Kung gusto mo nang umalis para makasama si Jameson, hindi kita pipigilan. Pero hindi mo rin ako mapipigilang isama kong bata na maaring anak ko nga, hindi ba? Garalgal ang boses na salaysay niya. Ngayon puno ito ng sakit at pagsusumamo, kaya hindi ko na naman napigilan ang sariling maging emosyonal at mapaiyak. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung saan siya nakakuha ng impormasyon, kaso habang tinititigan ko siya ay nanghihina ako. Nakakapanghinang makita na sobra itong nahihirapan dahil sa pag-iwas ko't binabalak na paglayo. I lost my words. Literal na natameme ako habang tahimik na umiiyak. Nang hindi pa rin ako bumababa ay muli siyang pumasok sa sakyan at binuhay na naman ng makina. Ngayon ay sobrang tahimik na namin na alam kong pinapakaramdaman lamang ang isa't isa. Hindi ko alam kung nasaan kami dahil hindi na ako pamilyar sa lugar. I just want to know the truth about everything. After this, you're free to live. Malayo mo nang makakasama si Jameson. Basag niya sa katahimikan sa seryosong boses pero bakit parang ako pa itong nasasaktan? Siguro nga we need to settle and end this. Para matapos na nang maging malaya na rin siyang magpakasal kay Leticia. Anong mangyayari ngayong nais malaman ni Jaguar ang katotohanan tungkol sa batang si Casper? Ano ang gagawin niya kapag napatunayang anak niya ang bata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.